Sa isang bansa sa Timog Asya na Mahajaya, ang Chinese heiress na si Shan Xiao ay tinanggap sa paliparan ni Madam Liang, isang staff ng Chinese ambassador. Ang Mahajaya ay sinasabing isang bansang lubhang naiimpluwensyahan ng negosyo ng mga Tsino at ngayon ay nahaharap sa malawakang krimen at nais ni Shan Xiao na puksain ang mga kriminal na sindikatong ito sa pamamagitan ng pag-donate ng lahat ng yaman ng kanilang pamilya matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Samantala, sa kalaliman ng kagubatan ng Mahajaya, isang Western mercenary group na pinamumunuan ni Deo ay umaasa sa dalawang lokal na mersenaryo na sina Peo at Long Fei upang maging guide sa kanilang destinasyon. Lingid sa kaalaman ng dalawang ito, ang mersenaryong grupo na kinabibilangan ni Deo ay nagnanais na palayain ang kanilang nahuling pinuno na si Collins mula sa isang gwardyadong nayon sa gitna ng kagubatan. Ang pangkat ni Deo ay nagpaputok sa lahat ng paligid ng kampo na pinatay ang karamihan sa mga bantay. Isang bantay na nagngangalang Yaka ang nagising dahil sa nangyayaring kaguluhan, ngunit nasaksihan niyang mabawian ng buhay ang kanyang asawa matapos matamaan ng mga nagkalat na bala. Habang ipinagtatanggol ng mga taga-nayon at gwardya ang kanilang sarili, nakipaglaban si Yaka kay Peo. Ang pantay at mabangis na labanan sa pagitan ng dalawa ay biglang nagtapos nang may sumabog sa malapit na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Yaka habang si Peo ay nakaligtas at umalis. Pagkatapos ay nagpatuloy si Deo kasama ang kanyang grupo at ang bumihag sa kanyang pinuno upang hanapin si Collins at ilan pang bilanggo. Nang sinubukan ni Peo na palayain ang ilan pang bilanggo, pinigilan siya ni Deo at sa halip ay pinakawalan muna si Collins. Nang magkamalay, agad na sinunggaban ni Collins ang bumihag sa kanya at kalaunan ay pinatay niya ito sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang kanyang posas. Pagkatapos ay nagpa siya ang mersenaryong grupo na pasabugin ang buong nayon upang walang maiwang ebidensya sa kanilang ginawang rescue mission na humantong kina Peo at Long Fei na mapagtantong sila ay ginamit lamang. Nang mapasabog ng mga mersenaryo ang nayon at makatakas, biglang nagkamalay si Yaka at nakitang wasak ang nayon sa kanyang paligid. Paglubog ng araw, inilibing ni Yaka ang kanyang asawa kasama ang lahat ng mga namatay sa nayon habang humihingi ng patawad at pangakong maghihiganti. Kinabukasan, si Su Feng, isang maimpluwensyang babaeng negosyante, ay nalaman ang pagtakas ni Collins sa nayon. Pagkatapos ay hinihiling niyang malaman ang planong pagbisita ni Shan Xiao sa Mahajaya. Pagkalipas ng ilang araw, sinundan ni Yaka sina Peo at Long Fei sa isang ilegal na boxing ring. Si Long Fei ay tumataya habang si Peo ay kasalukuyang kinakalaban ang isang malaking lalaki, ngunit ang kanyang kahusayan sa martial arts ay sapat na para sa kanyang tagumpay. Matapos ideklarang panalo si Peo, nagbayad si Yaka upang sunod na lumaban at naging katunggali niya si Long Fei. Sa buong laban, ipinamalas rin ni Yaka ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake kay Long Fei at ipinaalam pa sa kanya na layunin niyang patayin siya dahil sa pagiging responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa. Remember me? Huh? I remember you. Ang dalawa ay patuloy na naglaban ng buong lakas ni walang senyales na gustong umatras, ngunit ito ay nagtapos ng magawang mapabagsak ni Long Fei si Yaka at hindi na magawang makabangon at siya ang idineklara bilang panalo. Pumasok si Peo sa ring at namukaan si Yaka bago siya tinulungang bumangon. Matapos gamutin ang kanyang mga sugat, inalok ni Peo si Yaka ng pagkain at ipinahayag ang kanyang pagnanais na linawin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Kalaunan ay nag-usap ang tatlo sa hapunan kung saan sinagot ni Yaka sina Peo at Long Fei tungkol sa pagkawasak ng kanyang nayon. Ipinaliwanag ni Long Fei na napunta sila doon dahil naloko sila ng grupo ni Deo na sinabing inupahan sila para sa isang humanitarian mission. Sinabi ni Peo kay Yaka kung paano sila sapilitang itinapon sa kulungan kasama ang iba pang mga bilanggo habang si Deo at ang iba ay nagpaplanong pasabugin ang lugar. Ngunit sa kabutihang palad, nagawang makatakas ng lahat bago pa man ang pagsabog. Nang mapagtanto niya na maghihiganti sila kay Collins at sa grupo nito, nag-alok si Yaka na makipagtulungan sa kanila at sumang-ayon naman ang dalawa. Kinabukasan, sinamahan ni Madam Liang si Shan Xiao para sa isang panayam isang linggo pagkatapos niyang dumating sa Mahajaya. Samantala, nagising sina Peo at Long Fei para lamang matuklasan na umalis na si Yaka. Hindi nagtagal, nakita sa labas ni Long Fei ang mga pulis na paparating at kalaunan ay hinuli sila ng mga pulis at dinala sa Central Police Department habang naniniwalang sila ay na-frame up ni Yaka. Matapos kumpirmahin ang pag-aresto, tinawagan ni Yaka ang isang lalaki upang ipaalam ito sa kanya at hiniling na ipadala ang mensahe kina Collins upang malaman nilang buhay pa ang dalawa. Samantala, dumating si Shan Xiao at ang kanyang mga bodyguard sa hotel kung saan kukunan ang kanyang panayam.
Sa kabilang banda, nalaman ni Collins ang pag-aresto kina Longfei at Peo, ngunit nagpasya silang tumuon muna sa kanilang kasalukuyang misyon. Sa sandaling magsimula ang panayam ni Shanshao, ipinakilala siya bilang anak ng isang makapangyarihang real estate investor. Ang kanyang desisyon na ipamahagi ang kanyang mana ay ikinatuwa at pinalakpakan ng mga tagapakinig. Bagamat ang kanyang mga iniisip ay maaaring mukhang marangal sa iba, si Su Feng ay halatang nagagalit habang pinapanood niya ang broadcast. Samantala sa kulungan, si Peo ay ini-interrogate ng mga pulisya, habang si Longfei ay napanood ang panayam ni Shanshao. Napansin niya ang paggigiit nito na hindi lang niya nilalayon na tumulong sa bansa kundi itinuturing din ito bilang isang investment sa mga makataong pagsisikap. Si Collins at ang kanyang koponan ay nakatanggap ng pag-aproba pagkatapos ng panayam ni Shanshao at ang patayin siya ay ang kanilang kasalukuyang misyon. Paglabas nito sa venue, si Collins at ang iba pa ay nagsuot ng maskara bago walang habas na nagpaputok. Karamihan sa mga lokal na gwardya ay nasawi sa pag-atake, habang si Shanshao ay pinuprotektahan ni Madam Liang. Sa sandaling mabaril sa braso si Madam Liang, inutusan niya si Shanshao na tumakbo patungo sa istasyon ng pulis at idirekta sa embahada ng China. Hinati ni Collins ang kanyang koponan upang hindi mawala ang kanilang target, ngunit nakatakas ito sakay ng rickshaw bago siya mahuli. Pagbalik sa hotel, napatay ni Madam Liang ang isa sa mga kasamahan ni Collins. Ang mga natirang mersenaryo ay bumalik sa kanilang sasakyan at nag-utos si Collins na magtungo sila kaagad sa istasyon ng pulisya. Samantala, si Shanshao ay nagmamadali sa istasyon ng pulisya upang humingi ng tulong, ngunit wala sa mga pulis ang nagsasalita ng Chinese o Ingles. Dahil dito, hiniling ng mga pulis kay Longfei kung maaari siyang makipag-usap kay Shanshao sa wikang Chinese sa ngalan ng pulisya. Nang dumating si Collins at ang kanyang koponan sa labas ng istasyon ng pulisya, nagpasya silang iwanan si Deo sa sasakyan. Habang sila ay nakapwesto sa labas, sinimulan ni Shanshao na sabihin kay Longfei na ang kanyang buhay ay nasa panganib, ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay sinalakay sila ni Collins. Maging ang interogasyon ni Peo ay biglang natapos habang ang lahat ay nagmamadaling lumabas upang protektahan ang istasyon. Walang awang nagpaputok si Collins at ang kanyang koponan na ikinamatay ng karamihan sa mga opisyal ng pulisya. Pinalaya ni Peo ang kanyang sarili at nakita sina Longfei at Shanshao sa holding area. Pinasabog ng kasama ni Collins ang pinto patungo sa tatlo at pumasok ang isa pang mersenaryo na nag-udyok kay Peo na hilingin kay Longfei na tumakbo kasama si Shanshao. Matagumpay na naiwasan ni Peo ang lahat ng atake na dumarating sa kanya hanggang sa biglang lumitaw si Yaka at binaril sa likuran ang mersenaryo. Inakusahan ni Peo si Yaka sa kanilang pagkaaresto, ngunit nilinaw ni Yaka sa kanya na ginamit niya sila bilang pain upang akitin si Collins at ang kanyang grupo. Si Yaka, na naiwan upang harapin ang natitirang bahagi ng grupo, ay nagsimulang makipaglaban sa isang babaeng mersenaryo. Buong tapang siyang lumaban hanggang sa mapatay siya ng grenade launcher ni Yaka. Samantala, nakahanap ng labasan sina Longfei at Shanshao, ngunit pinigilan sila ni Joey bago sila makaalis. Dumating si Peo sa tamang oras upang tulungan sila at si Longfei ang nakipaglaban kay Joey, habang sina Peo at Shanshao ay matagumpay na nakalayo. Sa kabila ng pagiging mas maliit, sapat na nalinlang ni Longfei si Joey upang makatakas at sumama sa dalawa. Sa lalong madaling panahon, natuklasan ni Collins na patay na ang kanyang dalawang tauhan. Nagpasya siyang huminto at tumawag para sa kanyang kasamahan habang ang tatlo ay muling nagkasama-sama. Patuloy na hinabol ng mga mersenaryo ang tatlo sa kalye, ngunit kalaunan ay nawala ang kanilang mga target nang maharangan sila ng isang van sa isang makipot na eskinita. Upang maiwasang mahuli ng mga pulis, ibinigay ni Collins ang kanyang sandata kay Joey at inutusan siyang bumalik kay Deo sa sasakyan habang naghahanap siya sa paligid. Ipinaalam sa ambassador ng China ang pag-atake. Nalaman niya ang higit pa tungkol sa pinsala ni Madam Liang at pagkawala ni Shanshao. Dahil hindi pa ito nakakarating sa embahada, tinawagan ng ambassador ang Chief of Police para tanungin ang kalagayan ni Shanshao. Nag-iisa si Collins sa palengke nang makatanggap siya ng tawag mula sa hindi nasisiyahan na si Su Feng na gusto nang malutas ang sitwasyon. Sinigurado sa kanya ni Collins na tatapusin nila ang lahat ng ito at wag siyang masyadong mag-alala. Pagbaba ng tawag, nakita si Collins ng isang pulis at agad na inaresto. Sa hindi inaasahan, habang hinahanapan siya ng armas, dumating si Yaka at pinabagsak ang pulis.
Tinutukan siya ng baril ni Collins ngunit ipinaliwanag nito na nais niyang makipagtulungan sa kanya dahil pareho ang kanilang hinahabol na tao. Sa una ay nag-aalangan pa si Collins ngunit sinabi ni Yaka na magiging malaking tulong siya sa kanya dahil alam niya ang pasikot-sikot sa lungsod at mapapadali ang kanilang paghahanap. Sa ibang lugar sa palengke isinagawa ni Peo at Longfei ang kanilang plano na magnakaw ng kotse ng pulis at imaneho sila ni Shanshao dahil hindi sila marunong mag-drive ng sasakyan. Samantala, nagpahinga si Collins at ang kanyang koponan sa isang tindahan habang ipinapaliwanag ni Yaka ang kanyang halaga sa grupo. Gayunpaman, si Deo ay mainit ang dugo sa kanya sa hindi malamang dahilan. Sinabi ni Yaka na dahil sa koneksyon ni Shanshao sa China tiyak nahihingi siya ng tulong sa Chinese Embassy. Gaya ng hula ni Yaka, ang ninakaw na kotse ng pulis ay naipit sa trapiko patungo sa embahada ng China. Hiniram ni Shanshao ang telepono ni Peo at tinawagan si Madam Liang na nagpaalam sa kanya na naglagay ang pulisya ng harang sa labas ng embassy bilang tugon sa banta ng bomba. Di nagtagal, napansin ni Joey si Longfei sa sasakyan at ni-report sa kanyang mga kasama. Habang papalapit si Joey, inutusan ni Longfei si Shanshao na magmaneho papunta sa kabilang kalye palayo sa embahada, ngunit sinalubong sila ni Collins na binasag ang kanilang windshield na naging dahilan upang mabangga sila. Lumabas sa sasakyan ang tatlo upang magpatuloy ng tumatakbo at iniwan ang sasakyan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sinalubong sila ni Yaka. Napagtanto ni Longfei ang double cross ngunit tiniyak ni Yaka sa kanila na ang mga mersenaryo ang kanyang target at hinikayat pa niya ang lahat na magpatuloy sa pagtakas. Nang dumating si Collins at ang kanyang team, iginiit niya sa kanila na kailangan nila siya dahil pamilyar siya sa palengke at sa mga taong hinahanap nila. Sina Peo, Longfei at Shanshao ay tuluyang nakatakas kay Joey sa pamamagitan ng pagtatago sa isang restaurant. Nang maging ligtas na ang lahat, nagpahinga ang tatlo sa loob ng restaurant at nagluto pa si Peo para sa kanilang makakain. Ang naguguluhan na si Shanshao ay nagtanong tungkol kay Yaka at sinabi ni Longfei sa kanya na kasama niya ang mga mersenaryo ngunit kakampi rin nila siya. Habang nag-e-enjoy sila sa kanilang hapunan at nakilala ang isa't isa, si Collins at ang kanyang team ay nag-aalala sa mga kahihinatnan kapag nabigo silang ayusin ang mga bagay-bagay. Habang nananahimik sa tabi, inaalala ni Yaka ang kanyang panata ng paghihiganti na ginawa niya sa kanyang asawa habang inililibing ito upang ipaalala sa sarili ang kanyang layunin. Pagbalik sa restaurant, napagtanto ni Shanshao na maaaring hindi siya matulungan ng embahada dahil patuloy siyang haharap sa mga banta mula sa criminal organization maliban kung babawiin niya ang kanyang donasyon. Dahil hindi iyon ang opsyon na sasangayunan niya, iminungkahi niya na gamitin siya ni Peo at Longfei bilang pain at ibigay siya kay Collins. Kasunod ng payo ni Shanshao, nakipag-ugnayan si Peo kay Collins at humingi ng $100,000 at ang kanilang kalayaan bilang kapalit kay Shanshao. Nagpasya silang magkita sa lumang polo club pagkatapos tanggapin ni Collins ang alok. Inutusan ni Collins si Deo na magtipon ng maraming contract shooter sa lokasyon upang mag-set up ng bitag na may layuning iligpit ang tatlo. Kinaumagahan, nakipagkita si Peo sa kanyang dating amo. Humiling si Peo ng ilan sa kanyang mga sandata kapalit ng naunang pabor mula sa kanyang amo. Pagkatapos pumili ng kanilang mga armas, agad silang umalis upang makipagkita kay Collins. Kinagabihan, inihanda na ni Deo ang lahat ng mga inupahan niyang shooter upang patayin ang tatlo. Kinausap ni Deo si Yaka at tinanong kung anong lahi ang mayroon siya na sinagot naman nito na Indonesian. Nang marinig ito, ipinaalam ni Deo na sa nakaraan ay mayroon silang mga nakasagupa na mga Indonesian na ginagamit bilang mga camp security at pinatay nila ang lahat ng mga ito kaya tinanong niya si Yaka kung mayroon ba siyang sama ng loob tungkol dito. Tila nakakatunog si Deo na may tinatagong lihim si Yaka sa kanila at sinabing ramdam niya ang kanyang sama ng loob. Maya-maya pa, dumating sina Longfei at Shanshao sa polo club habang tahimik na niligpit ni Peo ang mga karagdagang shooter na inupahan ni Deo. Hinatid ni Yaka ang perang hinihingi ni Peo at Longfei at hiniling ni Collins na ibigay na sa kanya ang babae. Ngunit bago pa man ito mangyari, inihayag ni Peo ang kanyang sarili at ang magkabilang panig ay nagpalitan ng putok. Nang magkaharap sina Yaka at Deo, nakumpirma niya na tama ang kanyang hinalang paghihiganti ni Yaka. Inubos ni Yaka ang bala ng kanyang baril upang harapin si Deo sa mano-manong labanan dahil sa pangakong papatayin niya ang mga pumatay sa kanyang asawa gamit ang kanyang sariling mga kamay. Samantala, natagpuan ni Longfei ang kanyang makakalaban na si Joey.
Pagkatapos ng sunod-sunod na suntok ng dalubhasang martial arts na ibagsak ni Long Fei si Joey gamit ang hollow block. Pagkatapos ay sumugod siya upang tulungan si Yaka, ngunit itinapon siya ni Deo at nawala ng malay. Di nagtagal, nagawang mapatay ni Yaka si Deo matapos siyang itulak sa kanyang kamatayan. Nakatanggap ang ambasador ng hindi kilalang tawag mula sa Chinese Embassy tungkol sa kinaroroonan ni Shan Xiao. Samantala, tanging si Collins na lang ang natitira sa kanyang koponan. Matapos maubos ang mga balat, naglunsad si Collins ng pag-atake kay Peyo. Nang dumating si Yaka upang tulungan si Peyo, napagtanto ni Collins ang ginawa nitong panloloko at sinabing dapat pala ay nakinig siya kay Deo, na sinagot naman ni Yaka na patay na ito at siya na ang susunod. Nang sandaling papatayin na ni Collins si Shan Xiao, biglang nagpakita si Long Fei at sa halip ay siya ang nabaril ng huling bala ni Collins. Pagkatapos ay hinarap muli ni Peyo si Collins at pinatay siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya. Sa pag-aakalang nakamit na nila ang tagumpay, si Joey ay nagkamalay at nagtangkang gumanti. Gayunpaman, bago pa siya makagawa ng anumang pinsala, tinapos siya ni Shan Xiao gamit ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa pagtatapos ng pelikula, dumating ang mga pulis at gwardya ng Chinese Embassy para kunin sila. Isiniwalat ni Madam Liang na si Yaka ang tumawag sa kanila upang sabihin ang kanilang lokasyon. Agad niyang dinala si Shan Xiao sa Chinese Embassy. Sa kabilang banda, sa wakas ay nahuli na ng pulisya si Su Feng na siyang mastermind sa lahat ng ito. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.